Hi, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong daily Gabay Tarot reading for May 9, 2024. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po sa araw na ito, ngayong May 9, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. I need 3 cards. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 9, 2024. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 9, 2024. May nakita ko dito na may dumating, may umuwi, may balita, naka-receive ka ng balita, pwedeng news information na agad mong binigyan ng aksyon or reaksyon. Pero may nakita kong moving forward dito ha, kahit mabibigatan po kayo. Yes, may nakita ko ditong you felt guilty. Nabibigatan po kayo. Nahihirapan. May suffering, sacrifice. Basta po may nakita kong guilt dito. And sa mga nakasubaybay po, andito pa rin yung taong manloloko. Nagmamasid, nag-o-observe sa inyo. Kaya mag-ingat sa kanya ha. Kasi, ayun, andito pa rin siya. Mahilig tong magmanipula. Very sneaky. Yun nga, mahilig tong mag-observe, mag-spy. Pwede din, this is all about your business na may concern. Okay? Kung tao ito, mag-ingat kayo sa kanya. Connect kayo sa inyong intuition para malaman mo kung sino ito. Okay? And your message here, express your sensuality and don't be afraid to fly solo. Spirits Guide, ano pong energy ni Gemini, Libra, and Aquarius sa araw na ito, May 9, 2024?
By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, sa mga hindi pa nakapanood, may upload po noong Saturday or Sunday. Check nyo po yung weekly Gabay Tarot reading nyo po. At saka kung hindi nyo pa napanood, yung monthly Gabay Tarot reading, dalawa po iyon. Focus sa Career and Money, May 2024 monthly Gabay Tarot reading, at yung para sa lahat, May 2024 monthly Gabay Tarot reading. So, check nyo po. Tapos, sa mga suki ko dito na monthly na humihingi ng gabay, personal reading po. So, schedule na po. Open na po yung schedule natin for booking. So, PM nyo po ako. At sa mga bago dito, sa mga gusto mag-personal reading, diba, video nyo po ito, may nakasulat dyan na May 9 Daily Gabay Tarot Reading ni Gemini, Libra, and Aquarius. Sa baba niyan, may nakapost na link. I-click nyo po ang link na iyan para ma-message nyo ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Ngayong May 9, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sabi po ng card dito, diba, sabi ko sa inyo kanina dito, na may dumating, tapos agad niyong binigyan ng aksyon. And this is also moving forward, right? Ang sabi dito, na pag-isipan yung dumating, pwedeng information, opportunity. Sabi po ng card dito, pag-isipan niyo po muna. Pag-isipan niyo po kung karapat-dapat ba itong bigyan ng aksyon. Kasi nakita ko dito na some of you, yung grab mo agad yung opportunity na hindi pinag-isipan. Tapos nakikita ko dito yung pagsisisi. Nakikita ko dito yung nagkaroon ng bad mood or refusal to change. Nagkaroon ng sudden change, biglaang pagbabago, tapos hindi ka handa kasi may unhealthy attachment pa kayo sa nakaraan, sa natapos na. Yon, paalala po yan, ha? Kung hindi pa kayo nakagawa ng desisyon dyan, yung mabilisang desisyon, kung dumating itong opportunity na ito, pag-isipan ng mabuting kung karapat-dapat ba. Okay? Gemini, Libra, and Aquarius. And a clarification. Yes, kung nanood kayo sa video kahapon, kung hindi ako nagkakamali, meron pong delay. Pero sabi po ng card dito na kailangan yung exercise yung patience. May natanggap kayong opportunity dito, oh. Then some of you tinanggap agad, di ba? Sabi ko. And some of you hindi nyo tinanggap dahil sa meron kayong dahilan. Pwede din nagkaroon ng delay sa hinintay nyo. So habaan ng pasensya kasi may dahilan yan. This is also means may pinupush kayong sitwasyon na hindi dapat kasi hindi nakatadhana. So yung sabi ko kanina, may biglaang pagbabago, di ba? Na may unhealthy connection pa kayo sa natapos na or sa nakaraan. Sabi po ng card nyo dito, remember, this is only temporary. Kailangan yung ma-overcome yung challenges na yan, yung delay na iyan. Okay? Kung naulit na naman yung sitwasyon, then this is the time na bigyan ng solusyon. Okay? Spirit's Guide. Career and Money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 9, 2024. Sabi po ng card nyo dito na be confident. Kung hindi kayo nagkaroon ng confidence sa isang bagay,
kailangan ng konkretong plano. Kasi kung magkakaroon kayo niyan, magkakaroon kayo ng confidence kasi planado lang lahat. Right? May nakita ko dito na anong tawag nito? Nagkaroon ng conflict or argument. Nung isang araw pa to Kung nakasubaybay kayo sa weekly nyo, kahapon na reading. Sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe doon. May challenge po. May conflict, pwedeng conflict of schedule. Pero may nakita kong argument po dito. Nagkaroon ng pag-aaway laban sa co-workers or kasamahan dyan tungkol sa pera, hindi lang sa trabaho. May boss kayo na toxic. So, ang sabi po dito, know when it's time to walk away from environment na hindi na nakatulong sa inyong growth. At hindi na nakapagbigay ng peace of mind. Ang hirap niyan lalo na't may kontrata kayo. So, tapusin nyo. At siguraduhin na nakahanap kayo ng panibagong simula. Yung change career. Kung pwede po. Kasi, mahirap na 'di ba? Sa araw-araw na hindi tayo masaya. Mabigat sa loob natin. And sana sa lahat na magkakaroon ng peace of mind sa mga nahihirapan ngayon. I-pray niyo po yan. Na magbago yung tao na toxic. Na magbago yung environment. Na maging mas magaan yung buhay, karera nyo sa araw-araw habang hinihintay nyo yung end of contract. Pwede din na kung long term iyan, then pray. I-surrender nyo lahat kay God. And ask kayo, na humiling kayo, na sana maging mabait, sana maging mabuti yung toxic environment, magkaroon ng harmony, pagkakaisa, and ma-adapt mo yung mga pangyayari. Yung hindi ma-adapt yung negativity, kundi magkakaroon ng balance or adjustment. Pag-intindi din. Okay? And listen to your intuition. It will guide you away from toxic people or toxic workplace. Baka nga kailangan ng magdesisyon. Right? Kasi may nakita kong may pagkawala dito, paninirang puri, o panulokong magkaganap. So this is the clarification of your cards here. Baka rin, nabibigatan kayo sa pagkakaroon ng desisyon na lumipat. Kasi may nakita talaga akong panuloko dito. So this is the clarification of your card here. Actually, sabi ng card niyo po na ang pagkakaroon ng pagtatalo o pag-aaway sa isang kasamahan dyan ay natural element of all relationship. Dito mo mas makilala yung sarili mo kung paano ka mag-handle ng ganitong ugali, ng ganitong sitwasyon. At dito mo rin malalaman kung right time na bang mag-walk away. Dito, magkakaroon ng discovery kasi madidiscover mo, kaya ko pala tong i-handle tong galing ito. Ganon. So, ayan nakikita ko dito nagkaroon ng conflict. Ang sabi ng card dito, addressing hurt feelings often leads to improved communication. So, kailangan magaling naman kayo sa actually, strength nyo ang communication Baka, kailangan po na magkaroon ng honest conversation. Honest communication. So, this is challenge. This is challenge po. Na kailangan yung ma-overcome. Okay? Challenge na may matutunan kayo. Hindi lang sa kapwa nyo, sa sitwasyon, kundi sa inyong sarili.
Diba sabi ko kanina, nagkaroon ng lack of self-confidence, weakness, naging impatient, nagkaroon ng doubt. Huwag kayong mag-give up, sabi po ng card nyo dito. The advice, have faith in the universe. Face your fears with self-confidence and courage. Spirits guides, love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 9, 2024. Okay. Ang ganda. Kasi I believe after these challenges, ma-overcome nyo talaga ito na magiging happy kayo. Pero, kailangan nyong ma-overcome yung challenges, right? May challenge pa dito eh. May nakita kong controlling of behaviors dito and materialism. Some of you nakatutok sa sobrang focus sa material na bagay. Nagkaroon din ng insecurity. Nagkaroon din ng sobrang focus sa wealth and possessions. Actually, for me as a person, as a stranger, hindi naman yan masama. Masama lang kung sobra na. So, kailangan ng pagbalanse dyan. Kung too much focus na kayo na parating nag-overtime, alam nyong mas importante yung health natin. Nabigyan natin ng panahon. Panahon sa pahinga. So this card tells you na focus sa emotional and mental stability. Kailangan nyo mag-relax and listen to your intuition. Okay? Ano pa? So, sa mga nagtanong dito, kasi may nag-comment kahapon na kung paano mag-connect sa inyong intuition, iba-iba po tayo ng pag-process niyan. Yung iba, magsulat lang ng isang tanong sa journal nila, diary, may sasagot na niyan. Kung tuloy-tuloy yung sulat nyo, intuition nyo na yan. Nakakonect na kayo sa inyong intuition. Kung magulo pa rin ang iniisip nyo, kung nabibigatan pa rin kayo, then meditate first. Inhale, exhale, leave one question. Kung may sumagot, intuition nyo yan. Kung hindi pa rin, take a long walk. Pwede din na hindi na kayo magasta, dyan lang kayo sa labas ng bahay nyo. Kung pwede kung pwede sa inyo na magpaa kayo, grounding. Sa grounding, tapos kung pwede kayong maaga, yung walang ingay ng TV, radyo, kung pwede tao, sasakyan, walang ingay na ganyan. Yung pakinggan mo lang yung breathing mo, breathe in, breathe out, yan. Tapos pakinggan mo yung mga ingay ng mga hayop, tapos mga puno. I-feel mo yung breathing, appreciate life. Breathing, it's a gift of life. Bigayan ni God. Tapos i-appreciate mo. Then talk to yourself. Leave a one question. Kung may sasagot, then that's your intuition. Dati nga yung sobrang pag-iisip ko, naggrabe yung overthinking ko. Kailangan ko pang magbiyahe. Oo. Yung makatingin lang sa mga green leafy yung green leaves, oo. Yung mga dahon, yung mga mountain na puno-puno ng mga puno, ganon. Kailangan ko pang makita yan. Sumasakay ako ng bus para makita niyan. It's very, pwede. Kung may biyahe talaga kayo, pwede yan. Pero para hindi na kayo maggasta, dyan na kayo sa bahay. Yung magpaa kayo, mag-grounding kayo, kung pwede sa inyo. Tapos, yun, mag-meditate na kayo.
Feel your breathing. Bakit kailangan kasi si Earth ang magbigay ng tulong sa inyo na magkaroon ng pagbalanse sa inyong energy? Aayusin niya po yung energy niyo po. Okay? So that is the connection of, di ba, may sabi mo dito na connect kayo sa nature para maging okay yung energy nyo. Yan yun. Hindi na kailangan na babiyahe pa kayo, mag-beach outing pa kayo para mag-connect kayo sa nature. Pwede naman kung wala kayong budget, then dyan na sa labas. Pwede din hindi magpaa. Basta mas lang makakonect lang kayo, okay na. Makameditate lang kayo, okay na. Pwede din kung kahit saan man dyan. Kung sa kwarto, pwede. I-feel mo yung breathing nyo. And leave out one question, okay? Kasi, ayun. Makatulong yan sa mga, yung weakness nyo is overthinking and overanalyzing, right? Oo. Makatulong yan, yung pag-connect sa inyong sarili. Minsan nga, mga nag-painting, minsan naggawa ng craft. Kung tuloy-tuloy yan, that is your intuition. Sumunod kasi yung intuition. You're listening to your intuition. Ganon. Ano pa? Kasi maraming nag-message sa akin. Oo. So, sabi ko sa kanila na i-discuss ko ngayon. Okay? So, tandaan nyo yan ha, kasi hindi araw-araw na sasabihin ko yan. Okay? And may nakita, at the end of the day, may nakita akong successful completion dito. You are reaping rewards, may accomplishment, may success. May perfection na nangyari. Recognition also ha, reaping rewards. Kasama na ang recognition yan. May nag-celebrate ng monthsary, anniversary, nag-attend ng special event. This is the perfect situation. Maaring ha, may nagbigay ng tulong sa inyo, regalo, gantimpala, yung positibong resulta ng inyong proyekto. So, sabi dito, celebrate your wins and acknowledge how far you've come and you are now ready to begin a new journey. May nakita nga ako dito na sobrang saya nyo kasi tapos na yung construction ng bahay nyo. Everything you have worked for is coming together. Ang ganda, no? Ang ganda. Basta may ganap dito na celebration. Pwedeng graduation, pwedeng birthday. Okay? May repeating number ba dito? Tingnan ko nga. Wow, dami. So, mayroong 99, may 88, may 44. Repeating number. So, spiritual meaning ng 99. The spiritual meaning of 99 is a message from your angels that it is time for spiritual growth, enlightenment. Wow. So this is also freedom po. Your angels are encouraging you to pay attention to your inner voice. Ito yung sabi ko sa inyo na mag-connect sa inyong intuition. Determine your life purpose and give back to others. Very generous naman si Gemini, Libra, and Aquarius eh. So, ang ibig sabihin nito, may natanggap kayong blessings and it's time to give back. And determine your life purpose. Pay attention sa inyong inner self, into your intuition. This is awakening of your true self po. Yes. Ano pa? So, sa 88, wow. 88 is abundance and prosperity and success. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. 99, 88. So, 88, abundance, prosperity, and success.
This is signifies achievement kasi may celebration dito, right? So this is a clarification na may celebration na ganap. Nagkaroon ng good karma, nagkaroon ng cause and effect. Ito yung sabi ko sa inyo parati, di ba, sa araw-araw. Kung nagkaroon kayo ng sabi dito na may nakita kong stagnation, di ba, sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-give up. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng stagnant sa inyong araw. So, kailangan yung, anong tawag dito? Kailangan yung mag-move forward, take an action, maging productive kayo sa inyong araw para may balik. Oh, this is good karma and cause and effect. Ang ganda. And the last one is 4-4. Tandaan nyo yan ha. May 9-9 kayo, 8-8, may 4-4 din kayo. So this is hard work. Stability, strong foundation, and hard work leading to material and spiritual balance. Ang ganda. So, your angels are offering you inner strength and support para ma-achieve mo yung stability na gusto mo. Ang ganda. So, that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, May 9, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.